Ang title sa akong i-vlog karon kay Pagdagan Paingon sa Daganan. Basahan ako sa Pilipos 3:12 hangtod ni sa 14. Ingon siya diri. Wala ako nagpasabot nga nakabot ko na kini o nahimpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot niini kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Hinoon sa 13. Hinoon mga igsuon, wala gayod ako naghunaw na nga makabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang pagkalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa nahimo aron makaabot sa dag-anan. Usa nagdagan ako diretso gayon sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. So guys, kaning but pasabot ani pagdagan paingon sa dag-anan. So mani run to the rich. Sa akong kinabuhi as a Christian sa unang panahon, wala ko nagdahong gitawag day ko sa Ginoo. During the time naapa ko sa kalibutan nga nagkakinabuhi pa kong kanang dili hauyon sa kabubuton sa Dios. Muna akong ginabuhat na the time nga naay mga nag-share na ay nag-reach out sa kuha, magsige kog likay, magsige kog sen, magkuot akong dughan, masuko ko ba nga nganong mamugos mo gin mga tawhana, mamugos mo mga tawhana nga kuan man gyud ni kanang di mo gyud ko ganahan ana ilahang kuan, ilahang mga ginabuhat kanang magwali kay ang akong hunahuna naghunhuna na ko kanang parehas na pugko sa ilaha ana magwali ana ba mag-share ana sa words of God mapugos ka ana pero sa pila ka tuig pila ka bulan wala ko kabalo nga gitawag gyud ko sa Ginoo. So na-recall na ko ang pangutanan ako sa akong kagalingon nga ano man yun Lord nga namatay man ang akong amahan sa'yo. Then wala ko'y amahan. Physically, biologically wala na ko'y amahan. Kay napakusatian, namatay man akong papa. Then what is the purpose of living in this world, anak ko ba? Then napawak ko sa mga dilimayo nga buhat. Kaya nakapuyo magkukong lugar po nga lugar siguro to sa lugar sa mga kanang walay Diyos ba, mga tao nga ang ginabuhat lang buhat sa yawa. Makita nimo na mga tao na maunha din pasulod sa anong lugar paggawa sa dayungan ba mga lugar nga mga bully, mga daotang espiritu nga naa diha. Ito na ako dito na influence ko, pero salamat sa Ginoo kay gigunitan ko sa Ginoo. Sa unang panahon man good, kung ako sa akong heart dili jud ko daotan pagkatao ana mingon jud ko dili ko kanang daotan ba, pero sa akong ginabuhat sa akong mga na-influence nga lugar nahimo na ako kay wala man ko'y choice, kay wala ko'y makopya kung dili ang katong mga tawhana, kay wala man ko'y amahan nga nakopya na ang akong inahan. Di po na ako makopya akong inahan kaya naaman po sa trabaho. Magkita lang kami Domingo lang magsimba muna na pagsimba ang ako lang pong simbahon kanang Ebanghelyo ra pud ang paminaw na ko sa awali sa pari mo ra pud na akong gina tan-aw niya pag magwali na ganang pari gusto jud ko maminaw sa iyang pulong. Okay.
ganahan ko mo maminaw ka na mo i-expound na niya ng isa ka verse na Mampotations of Humor to nga pareha anong pari sa Our Lady of Fatima sa una muna ni akong manintigin na paminaw pero wala gid ko na usab kay ngano pagkaubat pagkagawas binugoy ka po Lunes hantod sa Sabado hantod sa Sabado muna na influence kay ko anang mga bugoy da sa akong gipuy-an dati sa una diha Boulevard. So, but pasubot na ako karon pagdawat na ko sa Ginoo nagsikog likay nadakpan ko sa UM. Dito gisiran ko. Gidawat na ko. Eh, sa unang panahon, maanag ko kaning tawhan na kauban ako ni sa una. Sa mga bisyo, sa mga binuhatan nga dili maayo pero karon akong tan-aw nga Ginoo naman iyang gidala. Biblia naman iyang gidala. So, akong gipaminaw siya. So, ang pagpaminaw na ako, taphaw lang to. Di na isa kahigayon nga gidala ko dito sa lugar nga sa Exodus. Ang nagawali ato, nahibang to si katong nurse, si Dina Idihir. Pastora naman. Tiguan na kayo to. Pastora Dina Idihir. Moto, nagkapaminaw ko sa Batangginyo compound. Dito na ako nadawat ang si Ginoong Hesukristo. Na personal ako manuluwas. Natumba ko dito. Unya, pagkatumba. Pagbangon ako, naghilak ko. Nag-uli ko, alas 7 ko natumba. Sa gabi, hantod alas 7 sa buntag. Walay hunong akong paghilak. Giwaswasan ko sa Ginoo ba. Gihugasan ko sa akong pagkadaotan sa una. Giilisan ang daotan akong espiritu gikuha gyud. Mo to pag grabe mas saan ako paghunong og hilak dili ko ka kahunong. Dito na lang do mga buntag na lang sayo sa Bala City. Natingala ko nahilom na pero gaan na kay akong paminaw. So man itong hitabo nga gitawag day ko sa Ginoo. Muna yung siya. Akong basahon din sa ko na ano siya. Sa ako mang ginabuhat ko, ingon siya di. Akong gi-apply ni ang gisulti ni Paul sa Philippian. Ano siya. Wala ako nagpasabot nga nakabot ko na kini o nahimpit na ako nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot ni kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Ako ang buot na kong gipagpaningkamot nga perfect ba? Kaya sa unang panahon manggod pag nanaka sa Ginoo ito kang luwas na ka. Siyempre, luwas na ka. Kaya na naman ang ginusay mo. Kasing-kasing pero process day ang kinabuhi. Process ang pagka-anak sa Ginoo. Pagdawat na ako, nakabuot na ako. Tinuod na, pray. Iingon sa dito nga, for the wages, Romans 6:23, for the wages of sin is death and the gift of God is eternal life. Gidawat na ako, ingon pagid siya nga dito sa John 1:12, as many as receive him to them he give the right to become children of God. So gidawat na ako ang pulong, gidawat na ako si Jesus, din himo kong anak sa Diyos. And then ang nakalami lang dito kay ingon po dito sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala kamatayon, pero ang gasa sa Diyos kinabuhi nga walay katapusan. So, kompleto na ako gituuhan ako karon dayon. Dawat na ko ang kinabuhi nga walay katapusan. Kaya lang, nagkinabuhi pamanta. Napamanta nining kalibutan na. So, nakabot pasabot ang ingon si Paul nga mula ako nagpasabot nga nakabot na ko na kini o nahimpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot ni ini kay ako na naman ni Kristo Jesus. Muna nga, ang natingala, ang ubang mga tao, hantod sa karon nagsige po ko share sa pulong sa Ginoo. Hantod guni nga. Hantod nga, mabata, mo ingon ang Ginoo nga, stop na ka napita.
ubot pasabot baka na crossover na ko, diha pa ko mahunong. Kay wala pa na ko nakabot ang buot, pagkasabot, nakabot na nako ang kinabuhi nga wala katapusan, pero dili mahunong diha ang pagkabot. Padayon ka, kay nga makadaghan pang mga tao nga wala ka kadungog sa pulong sa Ginoo, wala pa kinabuhi nga wala katapusan, ug subject pa sila dito sa damnation. Gikinahanglan nga mo ikaw nga nakakabuot naman ka, manikamot ka, padayon bahat padayon run to the rest, dili ka lang ma-stagnant ba, dili ka pag nga kakagdawat wala ka gibuhat, kinahanglan magpadayon ka. Then ingon diri sa 13, hinoon mga igsoon, wala gayod ako maghuna-huna nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang pagpahikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa nahimo aron makaabot sa dag-anan. So run to the rest, kung ang bot yung gipasabot nga di pa na niya nakabot ang katong gitinguha, you have to run to the race. Buot pasabot nga dili ka mag-stagnant sa nanakakang Kristo, tinuod na nakakang Kristo, pero dili ka dapat mahunong, dili ka dapat magunahuna sa pas, mapadayon ka sa papangalagad sa Diyos. Kay daghan pang mga tao nga wala kadungog, daghan pang tao nga gipili sa Diyos nga para makadungog sa iyang pulong, para makadungog sa kaluwasan. Kay ikaw, ako man ang extension sa presensya sa Diyos diri sa aming kalibutan na. Dili man pwede mo naog ang Diyos para mawali ang iyahamang mga kaanakan, ang iyahamang katong nagdawat sa Ginoo. Mo utoy mo kabot sa mga tao, mawali sa pulong sa Diyos. Dili ang Diyos may munaog pa diri. Kay kung munaog ang Diyos, siya ang munaog mo share sa pulong sa Ginoo, mga matay, mga tao, kay ang glory dili man nimo matanaw ang Diyos sa iyang glory landaan. Muna dili sa pwede, so naggamit siya og mga anak sa Diyos nga katong nagdawat kang Kristo, nga naa kang Kristo, nga maoy mo kakabuot sa mga tao nga wala pa diha sa iya, wala pa naluwas. Muna siya. So nga ayaw hunahuna, ayaw pag tanaw sa past, padayon ka, kay usay mo good ang tao, dili man ta complete, dili man ko perfect, kaya ano siya makasala ko, pero ayaw naghunahuna ng past nimo, bayad na sa dugo ni Jesus. So padayon ka, run to the rest. Then tapusan, magdagan ako diretso gayud sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kanabuhing walay katapusan. Muna guys, padayon ko sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Tinuod kung naa ka kang Kristo, expected na nako na ay mga persecution, na ay mga insulto, na ay mga usay masakitan ka kay ano dili ka tandon, na maski unsaon pa nimo o pakita nga Diyos nun ka, pero usay masipyat ka, kasala ka, pero nagrasya man ang Ginoo. Wala man pagluwas niya sa kuwa, wala man siya nag-require nga kinahanglan ka magpinitensya ka para mapasaylo. Ingon siya, humana ang tanan. It is finished. Sa 7 last word, it is finished. Kay nahumana ang iyang sakripisyo. So ang imong buhaton nga dawaton lamang nimo siya og tuuhan. Kay ingon ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.
Tagaan kanya kinabuhi nga walay katapusan. Ngayon siya nga dagan to the race, ingon si Paul. Ayaw kay nganuan sa along the way na mga temptasyon, Di magtaparas kang Jesus nga perfect man gito siya. Pero siya Diyos gito, pero anak sa Diyos. Pero gitinta sa yawa. Nya karon ang espiritu ni Jesus Christ naa man sa imuha. Nasa ko. Padayon ko, pero naaga pong ko subject ka pong ko sa temptation. Muna nga say subject ka pong ko sa mga worries. Mo tang ingon ang ko nga ayaw pagtan-aw sa past. Padayon ka. Hanto makabot nimo ang premyo sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa tinuod nga sa kinabuhi nga walay katapusan, karon gidawat nimo, now is the day of salvation when you receive Jesus Christ as your personal Savior. And then after that, ilisyon, butangan ka o espiritu sa Diyos na maotoy tatak na ikaw mahimong anak sa Diyos. Na katong espiritu sa Diyos maotoy nagdala kinabuhi nga walay katapusan. Maot na to ang nagasulti nga nagpuyo sa imuha ang espiritu sa Diyos. Ingon ang 1 Corinthians 3:16 na, do you not know that you are a temple of God and the Spirit of God lives in you? Nagpuyo mo diri. Kay maotoy hinagiban nimo nga when the time nga moadto ka, mopadayon ka sa lakaw sa kakristohanon, tinuod nga kristohanon. Kay tungod naman si Kristo napuyo sa imo. Muna, moto ang power. Muna, when the time nga makakita ka o mga tao nga nanghanglan sa Ginoo, pwede ka makapray. Pagkahuman, pwede ka maka-cast out of demons. Kay tungod ang gahom sa Ginoo naman sa imo. Kato mismo ang Holy Spirit, ang Espiritu sa Diyos nga naa sa imo. Muna guys, hantod nga sa day, padayon ta hantod sa pag-abot sa Ginoo, pag-abot ni Jesucristo. Karong sa una ang pag-abot ni Jesus during the time is kaluoy. Pero pag-abot ni Jesus, pagbalik niya rat kasuko, kapungot sa mga tao nga nagbiay-biay, sa mga katao nga naglikay sa iyang pulong, sa mga tao nga nag-insulto. Mabalik ang Diyos mo para paghukom na ikaw kay naa naman ka sa kung kadawat ka kang Jesucristo, padayon ka hangtod sa pagbalik niya. Kung putang takaroon mag-crossover na ka, padayon ka lang. Kaya nga naman gipil niya ni Jesucristo ang kamatayon. Muna nga ikaw, pag mudawat ka sa iya, dili na ka mamatay. Matagaan kanya o kinabuhi o walay katapusan. Asa man na? Sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ang katudang naa kang Jesus, naa kang Kristo, naa si Jesus, naa ang anak sa Diyos, mahatagan o kinabuhi nga walay katapusan. So muna guys, run to the race. Kung na mga problema, sige lang. Kaya ano ang Diyos may mulaban sa imo. Kung na mo mohimo udautan sa imo, sige lang. Kaya ang Diyos may mulaban sa imo. Ang imo padayon ka sa papangalagad sa Diyos.